So ito po mga kababayan. Dito po tayo kay Harry Roque mga kababayan na kung saan po ay pinahamak po si Sara Duterte at gumawa po ng fake news patungkol po ito sa eroplano mga kababayan. Kasi mga kababayan, may pinakalat po ngayon na itong mga DDS, kasi according po kasi mga kababayan sa statement ni Sara na napakadali daw po magpadala ng eroplano sa pagsundo po sa mga tawag dito sa mga OFW na na-stranded or apektado dito sa war no sa Iran at Amerika at ng Israel. So ngayon mga kababayan, meron pong ipinost si Harry Roque na kung saan po mga kababayan, ito po ang kaniyang post. Ayan, ipakita po natin ha mga kababayan. Ako po, Diyos mio Marimar. So ito po mga kababayan ang post ni Harry Roque. Ayan. Kung makita nyo po mga kababayan, malaki po yan ha, pinakita natin malaki. Harry Roque, may check badge. Ayan po yung naturang eroplano na ipinost niya, na ito daw eroplano na to ay galing daw ito sa Spain, na nagpadala ng, ang gobyerno ng Spain ay nagpadala ng eroplano sa UEA para kunin daw ang kanilang mga civilian doon, yung mga Spain national, para pauwiin o repatriate, ang tawag doon, or basta kukunin kasi apektado sa gulo, sa gera sa Middle East. So ngayon mga kababayan, basahin ko lang po yung post ni Harry Roque at ito po ay fake news. Ulitin ko po. Tama si Inday Sara. Sabi niya, tama si Inday Sara na madaling magpadala ng eroplano. Congrats Government of Spain, nagawa ninyo. Wala raw kasi lumilipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls niya. Sabi ni Harry Roque. So ipaparinig ko sa inyo mga kababayan, itong naturang sabi ni Sara Duterte. Ang sabi kasi ni Sara mga kababayan, ganito po. Saan na ba yun? Wait lang ha. Ipaparinig ko sa inyo. Ayan po mga kababayan. Napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City, meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung eroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado kasi yung kaibigan ko papauwi na siya ng Pilipinas, commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President. Ayan, so narinig nyo ha mga kababayan na sinabi ni Sara yan, na hindi ganon kahirap magpadala ng eroplano. So ngayon mga kababayan, ang sabi ni Harry Roque, tama nga daw si Sara Duterte. Ha? Tama daw si Sara. So ayan ang sabi. No? Tama si Inday Sara Duterte na madaling magpadala ng eroplano. Congrats Government of Spain. Nagawa ninyo, wala raw kasi lumipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls niya. Sabi dito, TDT News Soweto. Ayan, TDT News Soweto. Nakalagay, Spain sent a chartered plane to UAE to repatriate its citizens.
So, yan ang nangyari sa post ni Harry Roque dahil sa TDT News. So, nagpadala daw ng eroplano ang Spain para sunduin daw at i-rescue itong mga tao nila na mga Espanyol para hindi maipit sa gulo sa UAE. Ayan. So, ngayon mga kababayan, ito po ay pinabulaanan, no, ng Philippine Defense Force Forum. Ayan. Sa Philippine Defense Forum na ito tong post ni Harry Roque is fake news. Bakit? Ito po mga kababayan ang nakalagay. Why would the government of Spain charter its own Air Force aircraft? That aircraft is an Airbus A310 military transport belonging to Spain Ejército del Aire del Espacio. The photo circulating online was not taken in the UAE evacuating Spanish national from Dubai or Abu Dhabi. This image was actually taken at Simon Bolivar International Airport in September 2024 when the Spanish government dispatched the aircraft to Caracas to transport Venezuelan opposition leaders Edmundo Gonzales to Spain after he was granted political asylum. So yun po ang katotohanan mga kababayan. Ang eroplano pa lang ito ay sinakyan ni Edmundo Gonzales to Spain after he was granted political asylum. So ito palang eroplanong ito ay sinakyan ni Edmundo Gonzales papuntang Spain mula sa Venezuela. Dahil nag-seek ng asylum or sa madaling salita, tumakas ito si Edmundo Gonzales na isang politician na taga Venezuela na gustong tumira at lumipat sa Spain dahil katulad kay Harry Roque. Mga kababayan, ito pong eroplanong ito ay wala po ito sa Dubai International Airport. Kundi ang eroplanong ito ay sa airport lang po ng Spain na kumuha kay Edmundo Gonzales na isang politiko na nag-seek or nag-file ng asylum para tumira sa Spain mula sa bansang Venezuela. Ulitin ko. This image was actually taken at the Simon Bolivar International Airport in September 2024 when the Spanish government dispatched the aircraft to Caracas to transport Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzales to Spain after he was granted political asylum. So yun po ang katotohanan mga kababayan, no? Yan po ang katotohanan. Hindi po ito sa airport ng UAE. Bagkus ito ay sa airport ng Caracas. Kita nyo mga kababayan? Ma'am Catherine Lucido, mega love shoutout po. 'Di ba? Kaya mga kababayan, grabe po talaga sila. Ma'am Agnes Silo po. Grabe po talaga sila gumawa ng fake news. Basta lang mapaniwala nila ang mga DDS. Ngayon, ano naman sasabihin ng mga DDS dito? Hindi po totoo 'yan. Sige ha. Airbus A310 military transport Spain. Ito, i-search natin ha kung totoo ba ito mga kababayan. I-search natin. Siyempre, pwede man tayo magbukas ng picture, tapos atin siyang i-picture. Para mabasa natin. Mga kababayan, wait lang. Hanapin natin dito sa ating cellphone. Ngayon mga kababayan, yung ating cellphone kasi mga kababayan, meron po yung Google. Ayan, nakita nyo po, ayan po yung Google Ayan, dito sa Google mga kababayan, may camera yan, camera tapos microphone. Pag pinindot natin yung camera, tapos itutok natin, access muna natin, allow. Ayan, wait lang ha mga kababayan. Open camera while using the app. Ayan. Continue ko lang mga kababayan. Buksan natin yung eroplano. Ayan, select picture. Image. So ngayon, pag na-check natin yung image kung saan yan, ayan na mga kababayan. Kung ang cellphone nyo po ay Google,
or Android, no, diyan sa katabi ng Google, mga kababayan, no, Google search, diyan sa katabi ng Google search, 'di ba may microphone tapos camera. Pindutin nyo yung camera, itutok ninyo yung picture ng eroplano. So ngayon mga kababayan, once na itinutok natin, ayan, nakita na po siya ni Google, lumabas po siya. So ang kalabasan dito, basahin ko lang po ha mga kababayan. Ayan, lumabas na po siya ha. Ayan yung eroplano. Dito po galing ito mga kababayan. Para hindi po tayo ma-fake news. Dito po galing, pinicture natin mula sa Google search. So lumabas po, basahin ko lang po ha. This image depict as repatriation or repatriation flight over by Spanish Air Force involving the transport of citizen from the United Arab Emirates back to Spain. The aircraft utilized the mission Airbus A330 multi-role tanker transport. So ngayon mga kababayan, kapag binuksan po natin dito, yan ang lalabas kasi yun po yung picture. May nakalagay caption. Pero, 4 days ago ito, pinost sa Twitter. O, dating Twitter X. So, ang lumabas itong eroplano na to, nasa Dubai daw. Pero, hindi po lahat ng lumabas ay totoo. So, i-slide mo po yan. I-slide mo siya kasi marami po yan. Ito yung unang lumabas, pangalawa ito. Ayan. So, ngayon mga kababayan, pag pindutin mo yung pangalawa, ito po ang sagot. Ayan na. Spain didn't wait for Baalam to host a media center interview about evacuation. So ang nakalagay po dito mga kababayan, hindi po sila kumuha ng mga Espanyol para palipatin mula sa UAE. Kundi mga kababayan, ang nakalagay, same lang din sa binasa natin. Ito po ay sinakyan, no, ni Edmundo Gonzales for granted as the asylum seeker to Spain. No? So, yun po mga kababayan ang lumabas. Which is, ganito din po ang lumabas. Dalawa po kasi, mga kababayan. Pag picturean mo po yung eroplano, hindi mo isasali yung title, ang lalabas po ay etong sa taas. Pero kung picturean mo kasama yung title niya, ang lalabas po ay sa Dubai. Kasi sinicirculate na po kasi na fake news yan. Pero ang katotohanan, this image was, dito po, lumabas. This image was actually taken at Simon Bolivar International Airport in September 2024 when, eto po, Spanish government dispatched the aircraft to Caracas to transport Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzales to Spain after he was granted a political asylum in Spain. So yun po ang katotohanan mga kababayan. Marami po kasing mga picture mga kababayan ang lumalabas kapag ka-i-research nyo po. Kaya sa madaling salita mga kababayan, kailangan po talaga natin mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid para hindi po tayo maloko, mauto ng ating kapwa. Kasi marami pong Pilipino mga kababayan ang mahilig gumawa ng mga AI pictures. Lalong-lalo na dyan yung mga vloggers na kumikita sa Reels. Nakita ninyo ang daming AI na mga video na ginagawa nila na binumba daw, may umiiyak, may humagulgul, may mga nagsiliparang missile na which is AI video lang. At ang nakakatuwa pa diyan mga kababayan, nakakatuwang pangyayari ay si Harry Roque pa mismo ang nag-post ng ka-fake newsan. Sinundo na daw ng Spanish airplane ang mga Espanyol mula sa Dubai para umuwi daw ng Spain. Samantalang ang eroplano at ang picture na ito ay kuha pala mga kababayan noon pang 2024. Ayan na naman tayo, Harry Roque. Gumawa ka na naman ng fake news. Ay, Diyos mio, marimar talaga, mga kababayan. Diba? Ayan na. Puro fake news talaga, mga kababayan. Wala kang maaasahan sa mga DDS. Tsaka, wag po kayong magtaka mga kababayan kasi nga, So ito mga kababayan, basahin natin yung comment dito sa picture na pinost ni Harry Roque. Kasi may mga DDS ditong magko-comment kung totoo ito. Dito basahin natin. A simple flight radar check can confirm that it's a no-fly zone in Middle East. Di ba? Ito na mga kababayan. I-check nyo po ang flight zone radar.
kung meron bang flight ngayon sa UAE or sa Middle East. Nakalagay, a simple flight radar check can confirm that it's a no-fly zone in the Middle East. Evacuating tourists and diplomat is one thing. Repatriating OFWs scattered throughout the Middle East is another thing. Those are different demographic and circumstances. Now, if Sarah and the DDS could explain and share their strategy, that would be great. Walang boast on the ground yung Iran sa GCC countries. Kung ako, I'll stay put within my network. Mas safe at marami kayong makakasagap at makakashare ng information. Former OFW ako dyan sa Qatar, UAE at KSA. Mahirap lumayo sa pamilya grounds. Unforgiving ang disyerto. Military plane gamiton, samot missile is weaving. Ayan, ito na nga mga kababayan. Siyempre, may ma-post lang ang DDS. I-search it online and yes, Spain repatriated their citizens stuck in the UAE ngayong March 3. Pero using Etihad chartered flight, hindi yung ejercito plane. Ayun na ha, mga kababayan. Yung eroplano na nakita ninyo mga kababayan, ito ha, saan na ba yun? Yung na-search natin kanina. Yung eroplanong nakita ninyo mga kababayan, ayan ha, balikan natin. Ayan, airplane, tapos buksan natin. Yung eroplanong nakita ninyo na nagkuha daw ng mga Espanyol na citizen at pauwiin sa Spain. Ito po yung video na to, mga kababayan. Kung nakita ninyo, ayan, Ejército del Air. Ayan. So, sa pagkakaano mga kababayan, yung video is nawala na siya. No? Ayan po post ng Instagram. Hindi po yung Ejército na eroplano ang kanilang sinakyan, kundi ETAD. ETAD. Ito po mga kababayan. Yung circulating post na yan, hindi po ehersito, kundi itong mga tao, itong mga lumilipat, totoo po yan. Totoo po sila. Totoo silang mga halo, may mga Espanyol, may mga Italiano na umuwi sa Spain mula sa UAE. Pero mga kababayan, ang eroplano pong sinakyan nila ay ETAD. Hindi po ehersito. ETAD po. No? So, hanapin po natin ha mga kababayan. ETAD airplane. Ayan. ETAD airplane. Ayon, wait. Ayan, mga kababayan ha. ETAD. Airplane from UAE to Spain now. Para makita natin, mga kababayan. News. Ayan ha, mga kababayan, March travel, know about limited services. Ito po mga kababayan, ha? Ayan. Nakalagay po mga kababayan ang UAE flight status March 6. Etihad Airlines. Etihad ba yan or Etihad? Etihad. So, Etihad Airlines. So, ngayon nakalagay dito mga kababayan, UAE flight status March 6. What travelers need to know about limited flights? So, ito na nakalagay. Aircrafts from Emirates, Etihad Airways, Fly Dubai and Air Arabia, UAE carriers have issued operational updates amid ongoing regional airspace closure. UAE airports and airlines are gradually resuming operation following recent regional disruption, while limited flights have restarted across Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al-Khaimah at Fujairah. Passengers are advised to travel only with confirmed bookings. So mula po ng March 6, mga kababayan, ay pinagbawalan na pong lumipad sa lugar ng Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, at kay Ras Al Khaimah at sa Fujairah. Passengers are advised to travel only with confirmed bookings. So sa madaling salita mga kababayan, sarado po ang lahat ng airspace. So, paano po nangyari mga kababayan na may makalipad na isang eroplano na pupunta po doon at maghatid or kukuha ng mga
citizen nila. Nakasara nga mula ng March 6. Ano ngayon? March 8. So, sarado po sila. Buong UAE. So, paano mangyari na may magpapalipad doon na Ejercito Airlines? So, yun po ang patunay mga kababayan at pinatunayan din po ng Philippines Defense Forces Forum na fake news ang pinost ni Harry Roque patungkol sa pagkuha ng eroplano ng Spain para sunduin ang mga Spanish national sa UAE. So, limited po ang flight at pinagbawalan din pong lumipad. Ang lugar na. So, nabasa ko naman po kanina mga kababayan, nakalagay po dito, ito po ang pinagbawalan. UAE Airport and Airlines are gradually resuming operation following recent regional disruption while limited flights have restarted across Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, and Fujairah. Passengers are advised to travel only with confirmed bookings. So, paano nangyari yan? Harry Roque, ayan na naman tayo mga kababayan. Nauwi na naman tayo sa magic. Tapos itong mga DDS na naman ng mga followers, hindi marunong mag-research, maniwala lang sila. Maniwala lang sila mga kababayan. Ito po nakalagay mga kababayan, check-in points across Dubai temporarily closed. Ayan na. Basahin ko ngayon lang yan mga kababayan. Check-in points across Dubai temporarily closed. Close yan ha. Basahin natin. List of 82 Emirates destination. Basahin natin. Number 1, Abidjan. Abidjan or Cote d'Ivoire. Paano ito basa? Number 2, Accra or Ghana. Cape Town, South Africa. Harare, Zimbabwe. Johannesburg, South Africa. Lusaka, Zambia. Nairobi, Kenya. Amsterdam, Netherlands. Athens, Greece. Barcelona, Spain. Birmingham, UK. Budapest, Hungary. Dublin, Ireland. Dusseldorf, Germany. Edinburgh, UK. Frankfurt, Germany. Hamburg. Istanbul, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rome, St. Petersburg, Vienna, Warsaw, at kay Zurich, Chicago, Dallas, Fort Worth, and Mexico City, New York, Newark, San Francisco, Sao Paulo, Toronto, Cairo, Casablanca, Jeddah, Medina, Auckland, Bali, Bangkok, Beijing, Christchurch, Guangzhou, China, Haneda, Tokyo, and Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Philippines. Bawal. Ayan mga kababayan, check-in points across Dubai temporarily closed. Ayan po check-in point across Dubai temporarily closed. Nakalagay, ayan, Manila, 58 Philippines. Hindi kasali. Hindi pwedeng bumiyahe. So paano yan? Ano yung sinasabi mo, Roque? At bukod sa Maynila, bawal talagang lumipad. So ngayon, magpadala ka ng eroplano doon. Paano mo ipalanding yan? Saan mo paliparin? Number 58, Manila, Philippines. Bawal. List of 82 Emirates destination. Ayan check-in. Check-in points across Dubai temporarily closed. 82 countries. Pang number 58 ang Maynila. Melbourne, Perth, Phuket, Seoul, Shanghai, at Siem Reap, Singapore, Sydney, Taipei, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Colombo, Delhi, Dhaka, Hyderabad, Islamabad, Karachi, Kochi, Lahore, Mauritius, Mumbai, at Tiruvananthapuram, India. So, klarong-klaro po mga kababayan na pang number 58 po ang Philippines. Ang Kuala Lumpur, Malaysia is 57. Ang Jakarta at Hong Kong, 55, 56. Ho Chi Minh, Hanoi, lahat po mga kababayan. Ito po ang Spain, Madrid, Spain. Number 22, pinagbawalan din po. So, paano nangyari na nagpadala ng eroplano ang Spain para sunduin ang mga Espanyol? Number 22, Madrid, Spain, bawal. Kasali sa list
mga kababayan, na check-in points across Dubai temporarily close. Oh, kita nyo mga kababayan? Ayan lang yan, oh. UAE flight updates. Kakabasa ko lang. Check-in points across Dubai temporarily close. Pang number ang Spain, Barcelona, Spain, number 10. Barcelona, Spain, number 10, wala rin. Saan pa dito? May Spain pa dito isa. Ito, Madrid, Spain, number 22, wala rin. Kita nyo? Tapos sasabihin ninyo, magpapalipad ng eroplano, papuntang UAE, sunduin ang mga naka-close nga. Ayan tayo, mga kababayan. Kapag hindi kayo mag-research, magmukha kayong tanga. Diba? Mga DDS, ayan, mahilig kasi kayo mga DDS, maniwala sa mga ganyan. Diba? Paano kung maniwala ngayon yung mga Pilipino na sa post ni Harry Roque, tapos pupunta sila ngayon doon sa airport, kasi ang akala nila pwede nang lumipad, pwede nang pumunta, tapos ending naka-close pala. Di gagastos-gastos sila ngayon. Kaya kayo mga Pilipinong nanood sa akin, utang na loob, lalong-lalo na yung mga DDS na nakasuporta kay Sara at kay Harry Roque at yung mga DDS na tanga na naniniwala. Sige, kung meron talagang eroplano na pwedeng makalusot ngayon, sige, pumunta kayo lahat sa UAE airport o especially in Dubai. Kung makauwi kayo, burahin ko yung channel ko. Kung may flight, kakabasa ko lang ngayon, update. March 8, nung March 6 pa nag-umpisa na sarado. March 8 ngayon, UAE updates, airport updates. Sarado, pang number 58 ang Maynila, ang Spain, ang Madrid, Spain 22, pang number 10 ang mismong Spain talaga, wala rin. Dalawang airport sa Spain sarado. Hindi pwedeng lumapag sa Dubai. At ang Manila, Hong Kong, Hanoi, Malaysia, Jakarta, bawal din. Sunod-sunod yan. 55, 56, 57, 58. Walang pwedeng lumapag sa Dubai. So ngayon sasabihin ninyo, pwede? Diba? Kent, nakita mo ba, nabasa mo ang Saudi? Pwede naman natin i-check, ma'am. Ang Saudi ngayon, kung may flight update ba ang Saudi? Eto, basahin natin hanapin natin mga kababayan. Flight update Saudi. Eto, flight status. Update ng Saudi. Ito po mga kababayan, basahin natin. Ano pa ba ito, ma'am? Saudi to Manila or Saudi to Saudi flight schedule today. Ayan. So ito po mga kababayan, basahin ko lang po Saudi flight schedule today yan. Ito nakalagay, operation numerous daily flight with the route today, March 9, including arrivals in Manila from Riyadh and Jeddah. The active routes include connection between Jeddah, Riyadh, Aba, Gizan, and international destination like Cairo and Dubai. Check the live update. So, Manila, Riyadh, meron po from Riyadh, no? So, nakalagay key highlights for today. Ayan, nakalagay SB 870 from Jeddah, Manila. Active routes, frequent flights between major Saudi hubs, Riyadh, Jeddah, and Dammam. Ayan, international connection flight operating from Cairo, Dubai, London, and Paris. So, ang nakalagay mga kababayan, isang eroplano lang, SV 870, Manila, arrival. No? Arrival in Manila. So, papunta ng Maynila from Saudi. So, isang eroplano lang. Limited nga mga kababayan. Important notice, due to airspace closure, flights to certain destination remain canceled. Ayan pa. Yon, ito na mga kababayan, lumabas na. Kanina, meron SV 870 to Manila. Flight from Saudi. Pero mga kababayan, ito po ang nakalagay, Saudi flight status. Ayan, important notice, due to airspace closure, flight certain and destination remain canceled. So wala po, walang flight mga kababayan. So ngayon lang to Manila, wala nakalagay.
remain canceled. Nakalagay sa taas, flight to certain destinations remain canceled. Ayan po sa taas. Dahil po sa airspace closures. So ayan na mga kababayan, dapat ganyan na pag makapanood kayo sa mga vlog, sa mga post, wag po kayong basta-bastang maniwala. I-search nyo muna sa mga website, no? Pwede mo naman ilagay kung meron kang Google, i-search mo sa Google, flight update today. Lagay mo March 8, March 9, Saudi Arabia to Manila. So lalabas naman yan, still canceled, remain canceled. Nakalagay yan mga kababayan. So sa madaling salita, fake news na naman ang mga DDS. Ayun mga DDS, ako po ay nanawagan sa inyo. Kung naniniwala kayo kay Harry Roque, then so be it. Go to Dubai Airport, and if you can fly from Dubai to the Philippines, and then text me and back here and said block your channel. Yeah? So kung mali ako, kung tama kayo, burahin ko channel ko. Pero kung tama ako, bahala kayo sa buhay niyo kung matenga kayo dyan sa airport. Basta kami dito, nagbabalita, nagre-react sa mga tama na balita. May sources, hindi po tayo gumagawa ng mga faking pictures para papaniwalain yung ating mga viewers. Ayan na, kita niyo mga kababayan, pinahamak na naman ni Harry Roque si Sara Duterte sa mga pinakalat ni Roque na fake news. Ponyemas mga kababayan. So klarong-klaro ha. So yun lang po mga kababayan, na delikado pa kasi madalas sila magpalipad ng mga missile dito sa Middle East, 'di ba? Ma'am Liberty Torino, may love shout out po. Kitang-kita nyo mga kababayan, grabe po ka-fake news itong mga DDS. Delikado pa Kent. Kaya mas higit na alam ang opisyal sa Middle East kung okay na ang airspace. Diba? Kita niyo? Ay nako. Kasi tayo dito mga kababayan, ano bang saysay ng ating, meron ako ditong Bixby, meron akong Google, meron akong Celia, meron akong Siri. Sino pa itong isa? Meron pa ako ditong ano tong pangalan? Gemini. Marami po ako ditong mga assistant, no, mga kababayan. Pwede kang magtawag kay Siri si Siri. Siri, hey Siri, gaganyan ka lang, sasagot na siya. Sige nga, tanungin ko mga kababayan ha, kung sakaling sasagot ba si Siri. Hey Siri, is there's a flight from Dubai to Philippines right now? I found more than... Ayan. Wait lang mga kababayan. Hey Siri. Hey Siri. Is there's available flight from Dubai to the Philippines right now? Okay, I found this on the web for is there an available flight from Dubai to the Philippines right now? Check it out. I-check natin, sabi ni Siri. So ngayon mga kababayan, ayan, nakalagay. Wait. So, ang nakalagay dito mga kababayan ay Dubai to Manila flight scheduled remain canceled due to airspace closure. Pwede ka naman magtanong mga kababayan Pwede mo naman itanong kay Siri, dito din kay Google, kay Bixby, kay Celia. Kung ang gamit mo ay Huawei, si Celia. Kung gamit mo ay Google, si Gemini. Kung gamit mo ay Siri, iPhone, si Siri. Itanong nyo lang. Kung pagod kayo mag-type, pwede nyong tanungin. 'Di ba? Pwede rin si Alexa kung halimbawa nasa Amerika kayo, yung mga assistant ng bahay, mga HomePod. Alexa, meron bang flight ngayon from Dubai to Manila? Sasagot naman 'yan. Napaka-simple lang 'yan. Is there's flight? Is there's available flight? Ganun lang. Diyos ko naman, kahirap ba 'yan? Kaya mga kababayan nga kapag si ChatGPT andyan din. Si ChatGPT. Pwede nyo itanong kay ChatGPT. Ay, Diyos ko ba naman. Sasagot yan, mga kababayan. At saka, pwede ka namang sa mga kaibigan mo. Pwede mo naman puntahan yung mga search mo lang. Basta, ang pinaka kasi ngayon is Google . Diba?
Ayan, kita nyo mga kababayan. So, paano mo paliparin yung eroplano niyan kung sarado nga yung airspace? Kakatapos lang nagpalipad ang Iran ng 17 missiles dito sa Qatar, o di ba? Oh, so ayun na mga kababayan, yung mga fake news ng mga DDS at ni Harry Roque. Pag may DDS ngayon magko-comment diyan, sasabihin na naman nila porket hindi gusto ang sinasabi mo, DDS agad. No, itatanggi na agad nila 'yan. Alam niyo mga DDS, gumising na kayo. Nakakapagod na mag-explain sa inyo. Nakakapagod na mag-explain sa inyo mga DDS, sa totoo lang. Itulog nyo yan. Itanim nyo ng lettuce yan. Ha? After 1 week, tumubo. Pero yung ka-fake news yan, walang kwenta yan. So yun lang mga kababayan. Sa mga DDS po dyan na nanonood sa akin at naniniwala kay Sarah, hala sige, pumunta kayo ng Dubai Airport. Tignan natin kung hindi mamuti mga mata ninyo doon kakahintay. Pumunta kay Dubai Airport ngayon na. Baka may masakyan kayo ha. Baka may makita kayo doon na eroplano ng Spain. Baka malay nyo, makasabay kayo. Mapadpad kayo ng Spain. Di bongga. Ayan na, mga kababayan. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.